Pumalo naman sa mahigit 102 million pesos ang kinita ng gobyerno mula sa mga isinubastang luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At ngayong araw, sinimulan na rin ang negotiated sale ng iba pang hindi nabebentang sasakyan ng mag-asawa. At live mula sa Maynila, may Express report si Mon Gualvez. Live, Mon, ilan pa ba yung mga sasakyan na hindi pa nabebenta? Ano bang ibig sabihin itong negotiated sale? Yes, Ruth, 4 na luxury vehicles sa pagmamayari ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya ang hindi pa rin nadidispatcha ng Bureau of Customs matapos nilang kumpiskahin. Ilang beses kasing nabigo yung ginawang public auction o pagsusubasta para rito. Kabilang sa 4 na hindi pa rin nabibili ang 2 GMC Yukon Denali, isang Cadillac Escalade at isang Maserati. Mula ito sa 13 mga mamahaling sasakyan ng Diskaya na isinalang ng customs sa public bidding noon para mabawi kahit papano ang mga hindi nabayarang buwis at iba pang penalties. Sa ngayon, negotiated sale na nga ang gagawin ng BOC. Paraan ito ng gobyerno para maibenta ang isang nakumpiskang item na hindi nadaraan sa anumang bidding o auction. Sa halip, direktang makikipag-usap ng customs sa possible buyers. Binuksan kanina umaga ang negotiated sale para sa mga interesadong mag-offer ng kanilang presyo sa mga natitirang luxury vehicles. Gayunman, inaasahan pa rin na magtatakda ng minimum price o floor price para kumita pa rin kahit papano ang pamahalaan. Sa kabuuan, tama ka Ruth, kumita na ng mahigit 102 million pesos ang BOC mula sa mga nabiling sasakyan matapos sa mga nagdaang bidding. Nais kasi na ahensya na ma-dispose kaagad ang mga items na nakumpiska para bukod sa makukuhang halaga ay maiwasan na rin daw ang patuloy na storage o maintenance cost para rito. Sa mga oras na ito, Ruth, actually hindi pa nadidiscuss kung anong mga sasakyan ang tinarget na mga possible buyers at talagang hindi pa rin nadidiscuss technically kung magkano yung pinaka-floor price o offer ng mga naturang interesado buyer. Ang nagawa pa lamang ngayon sa mga oras na ito, sine-check yung validity or vina-validate yung mga requirements na isunumite ng mga buyers kung sila ba ay papasa sa pinaka gagawin ngang negotiated sale ngayon ng Bureau of Customs. May mga ilan na nabanggit kanina at 2 na yung na-disqualify dahil may mga kulang at mali sa mga isinumite nilang dokumento. Ruth? Yan pong Express report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.